At welcome po sa aking channel. Today, papakita ko naman sa inyo ano yung 4 or 4 best ways para ma-propagate natin ang ating mga beloved photos. Ano nga ba yun? Malalaman nyo na. Now na! At simulan na nga natin sa pinakaunang method ng pagpropagate ng photos. Ano pa nga ba kundi ang water propagation or ang paglalagay ng mga photos sa tubig. So ayan ang lago ng ating mga vines. Pwede kang mag-propagate sa pamamagitan ng ito mahahabang vine. Kagaya niyan. Dalawang klase ito. Ito yung isang reverted na mandula na green na. Tapos may golden photos tayo. Or pwede rin namang single node o isang buko. Kagaya nito si neon photos. Ayan. Yan, isang buko lang siya. Okay naman pareho yung single node or yung mahahabang vine kagaya nito. Kaya lang, ang advantage ng single node o isang buko is marami kang mapopropagate. Kasi, syempre, isa-isang buko lang sila eh. So, kung mahaba yung vine mo na kagaya nito, tapos puputol-putulin mo sila ng single node, yan. So, ang katumbas ng syempre, ng isang buko, isang puno. So, kung mas marami kang mapuputol na single node, mas marami kang mapopropagate. Hindi kagaya ng pag isang buo lang na ganito, na nasa tubig, isang puno lang siya, di ba? So, okay. So, ilalagay lang natin siya sa tubig. And then, hihintayin lang natin sila na humaba yung mga ugat. And, dapat kapag magpo-propagate tayo sa water, yung siguraduhin nyo na may kahit papano, may konting ugat, kagaya niyan. Oh. Basta may nakausli ng ugat. Kagaya nito. Ayan. Mas maganda kasi na may konting ugat na yung ilalagay natin sa tubig or kamukha niyan. Kesa yung totally na walang ugat. Para mas mabilis po siyang dumami yung ugat. Kasi baka mamaya mabulok pa yung walang ugat or matagal yung hihintayin natin bago dumami yung ugat nila. Okay? So, yan ang unang method natin, water propagation. Ang next naman nating method ay ang soil propagation. So, marami din gumagawa nito kasi mas mabilis din siya kasi direkta na sa soil eh. So, ang pwede natin gawin, pwede naman din yung mahabang vine na ganito itatanim natin sa soil. Pwede rin yung single node. So, kuha na lang tayo dito. Meron akong golden photos. Yan. So, gaya ng nasabi ko kanina, kahit sa soil propagation, mas mabilis nating mapaparami kapag single node yung itatanim natin sa soil. So, ito, puputulin ko yung mga node. So, ayan, puputulin ko yung mga node ng single node gamit ang gunting kong pang kinder. Yan, so, putulin lang natin. Yan. Satisfying, yung sarap putulin. Yan. So, tapos, pwede pa nating bawasan pa yung dulo, halimbawa yan. Pwede pang bawasan konti. Hindi naman natin kailangan na yan. Okay? Yan. So, itatanim natin siya ngayon sa soil. So, yan. Dahil nga, pinutol natin yung mga node, meron na akong 3 puno ng photos na maitatanim sa paso. So, naparami ko na sila agad kahit hindi pa sila na-establish. So, ayan. Lulubog na natin sa paso. Ayan, diba? So, nagkaroon na tayo ng 3 panibagong puno para I love you. Ayan. So, lulubog lang natin siya sa soil. Ayan, ganun lang. Ayan, and then tatabudan lang natin siya. Medyo makunat lang yung lupang nagamit ko, tsaka basa kasi. Ayan. O, diba? Meron na tayong 3 photos agad dahil nag-cut tayo ng single node. So, mas malago na agad yung photos natin pag tumubo na sila. Kakapal agad yan. Okay? Ayan. Okay na. So, pwede rin natin naman siyang diligan para lang magdikit-dikit yung lupa niya. Ayan. Okay. So, ayan ang ating soil propagation. Ayan. So, dumako naman tayo sa ating pangatlong method. Medyo kakaiba to. So, gamit ko naman tong si Enjoy Photos natin at meron tayo dito paso na walang nakatanim. Okay. May lupa lang. So, ang gagawin natin is pagdidikitin natin yung dalawang paso. Ayan. Para partner sila. And then, itong vine na to, ipapatong natin dito sa lupa. Ayan, medyo kakaiba, di ba? Ayan, lapit pa natin konti. Ayan. So, yung vine, ipapatong natin dito sa lupa at nakikita nyo, ayan, may mga ugat na yan. Kailangan, madikit sila doon or madiin doon sa lupa. So, ayan. So, tatabunan natin siya para, kumbaga, tumubo siya doon sa paso. Ayan. Ayan. Di ba kakaiba siya? So, parang walang iniwan dun sa, halimbawa, yung photos natin, nangangapit bahay na dun sa katabi niyang mga halaman. Gumagapang dun sa lupa ng ibang paso. So parang ganito yung
konsepto or idea niya. Ayan. So ayan, lubog ko lang. Mahirap ilubog eh. Ayan. O ayan, so natabunan ko na. Hindi naman kailangan na as in sobrang matabunan. Basta yung ugat niya is madikit doon sa lupa at ayan, medyo matabunan. So syempre, ang susunod na gagawin natin, didiligan natin. At ang kailangan gamit natin is tubig na Bulacan. Hindi pwedeng iba po kasi yung tubig Bulacan may halong baha. Hindi, joke lang. Ayan. So ayan, basahin natin yung lupa niya. Ayan. Ayan, para mas mabilis pong ma-establish siya or umugat doon sa lupa. Ayan. Diba, satisfying, nakakatuwa din eh. Parang isipin nyo lang, nangapit bahay yung potos natin at tumubo doon sa paso ng katabi niyang halaman. May ice cream pa. Sarap. Ayan. Okay? Ngayon, problema ko ngayon, paano to? Pinagtabi ko na sila. Hindi ko na maalis, joke lang. Ayan, so yan nating pangatlong method. So syempre, intayin lang natin ng mga ilang linggo or buwan. Kapag nakita natin na nakakapit na yung ugat dito sa soil, tas humahaba na tong usbong, pwede rin nating putulin to sa banda dito. Ayan. So meron na tayo ulit na panibagong halaman. Okay? So yun yung ating pangatlong method. Okay, so dumako na tayo sa pang-apat nating method. Medyo kakaiba din to kasi gagamit tayo ng bacon. Hindi, joke lang. Gagamit tayo ng foam. Pero pwede rin namang hindi foam yung gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng bunot ng nyug. Yun, mas maganda rin naman yun kasi kailangan natin yung nag-absorb ng tubig. So, kung wala kayong bunot, pwede yung ganito, bunot or sponge ba? Ay, tawag dito, foam or sponge kasi nag-absorb siya ng tubig. So, ano nga ba yung pang-apat at panghuli nating method? Tara, tingnan natin. At ang panghuli nga sa ating method o pamamaraan ng papapropagate ng potos ay ang tinatawag na air layering. Oh, wow, parang ang komplikado, no? So, madali lang naman yun. Ang ingay ng manok. So, halimbawa, mayroon tayong potos kagaya niyan na nakahang, mahaba yung baging. Papaugatin lang natin yung node. Pero actually, karamihan ng mga node nyo is may ugat na. Pero halimbawa, tulad nito, yan na maigsi lang yung ugat, babalutin natin yan ng ating medium na yun nga, kagaya nga ng gamit ko, yung lumang foam. So pakikita ko sa inyo, may nagawa na ako kanina. Okay. Advanced tayo eh. Ayan, so ayan, binarot ko kanina ng foam tong node na to. Actually may ugat naman na siya, pero medyo maliit. So ayun, tapos babasa-basain nyo siya. Sample natin yung pagbasa. Ayan. So pag nabalot nyo na yung node, didilig-diligan nyo lang sa babasa-basain lang. Ayan. Kasi, kailangan nyo binabasa natin yung foam para mas mabilis mag-ugat yung ating potos. So, ganun lang. Basa-basain nyo siya from time to time. And then, pag makapal na yung ugat niya, pwede na siyang putulin. Okay? So, yan yung ating pang-apat na method, yung air layering. At welcome po sa aking channel. Today, papakita ko naman sa inyo ano yung best 4 ways o pamamaraan para maparami natin ang ating mga beloved. Yan, okay naman yung kung ayan, okay naman kung mahaba yung vine or single node kagaya nito. Kaya lang ang advantage ng single node o isang buko is marami kang kaya lang at dapat ang gagamitin yung pambasa sa kanya ay tubig Bulacan kasi mas maganda ang tubig Bulacan, may halo yung baha. Joke lang. So ayan, babasa-basain nyo lang.